Hannah couldn't believe what she was experiencing. Everything within her screamed to deny what had happened to her father. The reality kept hitting her in fresh waves of shock. She cowered deep in herself like a small, terrified child. Dahil nag-iisa na lang siya ngayon, pero kailangan niyang magpakatatag. Nakalagak ang mga labi ni Alfredo sa final resting place nito sa Memorial Park, katabi ng puntod ng asawa. Hindi na niya napansin kung sino-sino ang mga taong nakiramay dahil parang robot siyang hinarap ang katotohanang wala ng kanyang ama. Inilihim nito sa kanya na may prostate cancer ito. May pagsisisi rin sa kanyang panik kung bakit hindi niya sinamantala ang pagkakataon nang ito ay nabubuhay pa. Masyado siyang nagpakalunod sa kabiguan niya kay Matthew at naisantabi niya ang ama. Ang tagal niyang hinalagaan sa dibdib ang galit para sa dating nobyo. He betrayed her. Sinaktan nito ang bata niyang puso. He was her first love. He was her first heartache too. She'll never forgive him for that, kahit 5 taon na ang nakakaraan. And because of him, ayaw na niyang magmahal dahil naramdaman niyang napakasakit pala ng masaktan. At ayaw na niyang maranasang muli iyon. She was badly disillusioned. Tuwing sasapit ng kanyang birthday ay hindi niya maiwasang maalala ang mapait na pangyayaring iyon. Pagkagaling niya sa condo unit ng binata, noon ay iniwasan na niya ito. At pagka-graduate niya ng high school ay nagpaalam siya sa ama na sa London na siya magpapatuloy ng pag-aaral. Pinayagan siya at doon siya nag-aral ng college. Nanirahan siyang mag-isa roon independently and from then on, hindi na niya tinangkang pang umuwi. Ang ama na lang niya ang dumadalaw sa kanya roon. Pero ang nakapagtataka, wala siyang natatanda ang nagtanong ito sa biglang pagbabago niya. Kahit na tila wala si Hannah sa sarili, hindi pa rin nakaligtas sa kanya ang pagdating ni Matthew noong unang gabi ng lamay para kay Alfredo. She felt as if she was stabbed in the heart, remembering the past. It was a good thing her eyes were hidden behind dark glasses and whatever she felt that moment upon seeing him again after 5 long years ay hindi nito mababasa. Right at this moment, she was too vulnerable. Kung siya lang ang masusunod, ayaw muna niyang makita ang binata. Pero alam niya hindi pwedeng mangyari yun. He was a family friend, baligtarin man niya ang mundo. Ngunit gagawin niya ang lahat upang makaiwas dito. Hindi na niya ito kailanman i-welcome sa mansyon pagkatapos ng libing ng ama. She looked away from him as he walked toward her father's coffin. Alam niya he was watching her. Sinusundan nga siya ng tingin ni Matthew. Napansin nitong wala na ang awkwardness sa mga kilos niya. Bawat galaw ng katawan ay nagpapakita ng kumpiyansa sa sarili. Lumapit ito sa dalagang nakatayo, ilang di pa mula sa kabaong ni Alfredo. Hana, malungkot na anas nito, at napatigil sa paghinga ang binata nang lumingon siya. Naalala nito ang naging huli nilang pagkikita. Natatandaan pa ba iyon ng dalaga? Wala itong napansin na pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya. Huminga siya ng malalim and titled her head haughtily, waiting for him to speak. Condolence. Matthew extended his hand to her, but his intention was to embrace her, to comfort her, dahil alam nito kung gaano kasakit ang nawawalan ng mahal sa buhay. Nagulat si Hannah but she reached for his hand, more of a reflex action. His touch made her remember things she'd spent years trying to forget. She was angry with herself because of the way Matthew could still make her feel with just a handshake. Binawi niya ang kamay mula sa lalaki at isang tango ang binigay niya rito bago siyang lumayo at tumupo sa isa sa mga upuang itinalaga para sa mga bisita. Napasandik siya sa kanyang upuan at pumikit. Hindi na niya hahayaan ang sarili na muling maapektuhan sa pagkikita nila ng dating nobyo. Matapos ang isang linggong pagluluksa, alam ni Hannah na kailangang harapin niya ang dapat harapin. Nakipag-appointment na siya sa kanilang abogado at nagising na lamang siya sa tela matagal na pagkakahimbing nang marinig niya ang last will and testament ng kanyang ama. At habang binabasa ito ng kanilang abogado ay hindi niya mapigilan ang pagkamanga. Isinasaad sa testament na sa pagtuntong niya sa edad na 25 ay doon pa lang siya magkakaroon ng karapatan sa lahat ng ari-arian ng kanyang ama at pati na rin sa kumpanyang pag-aari nito.
And for the meantime, habang wala pa siya sa edad na iyon, si Matthew Rosales ang tatayong guardian niya at may karapatan ito sa lahat ng kanyang mana at pati na rin sa kanya. Walang desisyon siyang gagawin na hindi dadaan sa approval ng binata. She was sitting mad. Just wait a minute, putol niya kay attorney. Buen Camino, naniningkit ang kanyang mga mata sa galit. What gave my father that idea? Hindi ko na kailangan ng guardian. I can decide for myself. Matanda na ako. I'm 21 years old. Nagkibit ng balikat ang butihing abogado. Iniutos yan ng ama mo na isanaad sa testamento, Ms. Aguilar, at hindi ko pwedeng tutulan. May isang luhang gumulong sa kanyang pisngi at sa halo-halong emosyon na nararamdaman ay paggalit na ipinahid iyon ng kanyang kamay. I'm sure there's someone behind this. Hindi magkakaroon ng ganong idea si Daddy kung walang mag-suggest. He knew very well that I'm an independent woman and I can take care of myself. I can even decide for myself as well. Huminga ng malalalim ang matanda dahil sa nakikitang emosyon na bumalot sa kanya. Ipagpapatuloy ba natin ang pagbasa sa hulang testamento? Nawala siya ng ganang malaman pa ang iba pang nilalaman ng last will and testament. Nahawakan niya ang noo na biglang sumakit. Maybe we can continue it tomorrow. Wala ako sa huwisyo para ipagpatuloy ang pakikinig. Isinara na ng abogado ang folder at binalik iyon sa attache case nito. Well, if that's what you want, tumayo na ito at inilahad ang kamay. Napilitan si Hana na makipagkamay rito. I'll call you up tomorrow if you're ready, Anito. Walang ganang tumango siya. Nang wala na si Atty. Boying Camino sa library kung saan binasa ang testamento ay tila nanlalamot na napaupo siya muli sa sofa. Di kaya si Matthew ang nagbigay ng idea sa kanyang magulang na ito ang maging guardian niya? Di kaya balak na naman itong paglaruin siya? Baka ang akala nito ay in love pa siya rito. Well, madisappoint ito sa malalaman kapag nagkataon. She doesn't love him anymore and she would tell him that point blank. Inilihim niya sa lahat kung gaano kalaki ang pagkasuklam niya kay Matthew. Kung gaano kalaki ang sugat na nilika nito sa musmos niyang puso. Sa loob ng 5 taon ay kinalimutan na niya ito. At ngayon ay magiging guardian pa niya ang lalaki. Bakit kailangan maging ganito ka-cruel ang kanyang future? Life is so unfair. Kinabukasan mataas na ang araw nang magising si Hana. Natagpuan niya ang kanyang yaya na inilalapag ang breakfast tray sa ibabaw ng bedside table. Nakarinig sila ng busina ng sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Good morning, Yaya. Are we expecting a guest? Tanong niya sabay upo sa kama. Good morning din, nag-isip ang 50 anyos na tagapag-alaga. Wala akong matandaan, baka ang abogado niyo yan. Hinagilap niya ang kanyang tsinelas at hinalbot ang robang nakasampay sa likod ng upuan ng dressing table. Masyado pang maaga kung dadalaw si Atty. Boying Camino. Anya na humarap sa tokador at sinuklay ang mahaba niyang buhok. I better check. Pababa na siya sa hagdanang marmol nang mapatda siya sa kinatatayuan. Si Matthew ang pumasok sa front door at nakasunod dito ang hardinerong si Paeng na bitbit ang isang malaking traveling bag. Hindi na niya nagawang bumalik sa silid dahil napatingala ang pinata at nakita siyang nakatayo sa gitna ng hagdanan. Ang tagal na nagtama ng kanilang mga mata. No one dared to speak until his face broke into a smile. Hi, nagkakaroon si Hana ng matinding hinala kung bakit naririto ang lalaki. Mariing tumikom ang kanyang mga labi. What are you doing here? Malamig ang tinig na usisa niya. Napalis ang ngiti sa labi nito. Following your father's order. My father's order? Nagmamaang-maang ulit niya. Kumunot ang noo nito. Don't tell me you're still not aware about the last will and testament. What about it? Amon niyang iniinis talaga ito at naghalo kip-kip pa for emphasis. Attorney Boying Camino called me yesterday at sinabi niyang nagkausap na kayo regarding some of the details of the will. Hindi pa nga lang tapos ang pagbabasa niya sa testamento dahil masama daw ang pakiramdam mo. Napaismid siya. At anong plano mo ngayon?
Nagkibit ito ng balikat. I'm going to stay here once in a while to check on you. She was right. Yun nga ang balak ng lalaking ito. Don't you think you're being ridiculous? Following Tito's request, Hannah is not being ridiculous, balik nito. What did you tell my father para magkaroon siya ng ganyang idea? Ikaw ba ang nagsabi sa kanyang maging guardian kita? Napailing ito. Hindi ako kailanman nakialam sa affair ninyong mag-ama. Nagulat din ako nang ipagbilin kanya sa akin at dahil nakasaad yun sa testamento, I'm responsible to take care of you and the company. I don't believe you. You manipulated daddy, akusa niya. Fine. Ang tila naiiritang sagot nito. You can think whatever you want to think. Binalingan ni Mateo ang hardinero at kinuha mula rito ang traveling bag matapos makapagpasalamat. Nagsimula itong umakyat sa hagdanan at nang lampasan na siya ay hindi siya nakapagpigil na sitahin itong muli. And where do you think you're going? Upstairs. I'll be occupying one of the guest rooms. Lumingon ito sa kanya. Bakit mo na itanong sasamahan mo ako? Anitong nakakaloko. Is it stated in the testament that my guardian should live here? Mataray na asik niya. Mas madali kitang mababantayan, katuwiran nito. Don't take my father's order literally, Mr. Matthew Rosales. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Nagpatuloy ito sa pag-akyat habang bitbit ang malaking traveling bag. Mabilis na sumunod siya sa binata. Perhaps we can make a compromise. Umaasang tanong niya. I'll think about it. Anito at tuloy-tuloy na ito sa itaas. Gigilan na pakuikom siya ng kamay, but she was not giving up yet. Palabas na si Nancy sa silid ng alaga at napatda ito ng masalubong lalaki. Aba, Mateo, ikaw pala. Huwag batin nito at napako ang paningin sa bitbit na bag ng binata. Saglit na gumuhit sa mukha nito ang pagtataka. Dito muna ako tutuloy manang, magalang na tugon nito. Nagdiwanag bigla ang mukha ng matanda sa narinig. Abay, magandang idea yan. Para hindi malungkot si Hannah. Alam niyo naman, nag-iisa na lang siya sa buhay. Muntik nang mahirina ng dalaga sa sinabi ng kanyang yaya. Tinapunan niya ito ng galit na tingin na pilit naman itong binaliwala. Iyon din po ang naisaisip ko manang. Halika, ituturo mo kung aling silid ang gusto mo. I'd like to have a room near Hannah's. Ang narinig niyang sagot nito na lalong nagpausok sa kanyang tenga. Padabog na pumanik siya at dumiretso sa kanyang silid at pabalibag na isinara ang pinto na parang isang nagtatampong bata. Hindi siya makakapayag na magstay dito si Matthew. Pero bakit siya natatakot? Hindi ko kaya mahal pa rin niya ito? No, her heart screamed and denied that possibility. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!